Pilit inaawat ng kanyang kasamahan ng lalaking iyan sa Taguig City. Ang lalaki nanutok ng baril sa nakaaway niya sa kalsada. Nairita raw ang lalaking naka-orange sa walang tigil na pagbusina ng motoristang naharangan niya. Arestado na ang suspect na retiradong miyembro ng Philippine Marines. Tumanggi siyang magkomento. Nahulog mula sa pickup truck ang lalaking senior citizen na yan. Pumailalim pa ang kanyang ulo. Papunta sana siya sa construction site nang maaksidente. Hindi raw namalaya ng driver na nahulog ito. Nagpapagaling na siya sa ospital. Wala, close traffic tayo dito. Nadagana ng wing van ng isang SUV sa Diadi, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang truck habang bumabiyahe. Sinadya raw na ibangga ng driver sa buhanginan sa gilid ng kalsada ang truck. Pero tumagilid ito kaya tinamaan at nadaganan ang paparating na SUV. Kadamay rin ang isa pang truck. Ligtas naman ang lahat ng sakay ng truck at SUV. Nilamon ng apoy ang mga bahay na yan sa Oton, Iloilo. Sa ulat ng BFP, nag-overheat na appliance ang pinagmulan ng sunog. Umabot sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. 5 bahay naman ang nasunog sa Isabela City, Basilan. Ayon sa BFP, 3 magkakamag-anak ang nasawi. Kabilang ang isang menor de edad. Posibleng natutulog daw ang mga biktima ng magkasunog. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Diretso na! Ayan na! Ay! Tuluyan ng gumuho ang bahay na yan sa Labo, Camarines Norte. Lumambot kasi ang lupa dahil sa walang patid na pag-ulan. Nakalikas naman ang may-ari ng bahay. Nagkabitak-bitak din ng bahagi ng Maharlika Highway. Sa Tagkawayan, Quezon, 3 barangay ang binaha dahil sa malalakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, shear line na rin o pa rin ang nagpapaulan sa eastern sections ng Central at Southern Luzon. Biglang nag-overtake ang pampasaherong van sa kasumalpok sa kasalubong na truck ng buhangin sa Labo, Camarines Norte. Nawala ng kontrol ang truck na tumagilid pa. Sugatan ang driver nito. Sinagip ng rescue team ang van driver na naipit. Nahuli ang rider na yan na nag-counterflow sa kahabaan ng bagong Kalibo Bridge sa Aklan. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng rider. Iniimbestigahan na rin ito ng Land Transportation Office sa Aklan. Sayang yun, ang dekorasyon sa plaza. Biglang nasunog ang isang malaking Christmas decor bago pa ilawan ng mga dekorasyon sa plaza ng Dumanhog, Cebu. Sa investigasyon ng Fire Department, posibleng nagsimula ang sunog sa mga spark sa welding ng dekorasyon na nahulog sa ibang palamuting gawa sa styrofoam at kurtina. Walang nasaktan o nasawi. Natuloy rin ang lighting ceremony. Bumigay ang kawayang tulay sa Caraga, Davao Oriental sa kasagsagan ng bagyong Kerubin kahapon. Isang estudyante ang tinangay ng agos at napadpad sa mababang bahagi ng ilog. Buti nakaligtas siya at ilan pa niyang kasamang estudyante at guro. Kwento nila, normal pa ang agos habang papasok sila sa paaralan pero habang tumatawid, biglang rumagasa ang ilog. Ang mga pag-ulan sa Mindanao, epekto ng bagyong Kerubin na isa na lang low pressure area. Sa forecast ng Pag-asa, magiging maulan pa rin ang Eastern Visayas sa susunod na 3 araw dahil sa interaksyon sa shear line. Shear line din ang magpapaulan sa Bicol Region habang amihan ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Nagliyab ang dredger vessel na yan sa Manila Bay kaninang hapon. Makikita ang makapal na usok sa isang bahagi nito. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagkasunog sa MV Hines 31. Agad rumesponde ang 2 barko ng PCG kabilang ang BRP's Hindangan at BRP Suluan. Napula ang sunog bandang 4:30 ng hapon. Wala pang detalye tungkol sa sanhi ng sunog at kung may nasaktan sa insidente. Nataon sa dagsa ng mga biyaherong pauwi ngayong Kapaskuhan ang malaking sunog sa tabi ng isang bus terminal sa EDSA Cubao kaninang hapon. Nasunog ang nasa 20 bahay.
Isang lalaki ang nagtamo ng second-degree burn sa pisngi at balikat. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay. Ang katabing terminal di naman napinsala ng sunog na tumagal ng mahigit kalahating oras. Gumuho ang malaking bahagi ng bundok na yan sa Dalaget, Cebu, kasunod ng walang tigil na pag-ulan. Ilang oras hindi nadaanan ng kalsadang nagdurugtong sa kabilang bayan ng Argao. Agad namang nagsagawa ng cleaning operation sa lugar ang mga tauhan ng LGU, Municipal Engineering Office at Disaster Team. Biglang kumabig sa kabilang linya ang kotseng yan sa Ligao City, Albay. Sumalpok ito sa isa pang kotse. Sa lakas ng impact, napaatras ang nabanggang kotse. Wasak ang harapang bahagi ng dalawang sasakyan. Maayos naman ang lagay ng mga pasahero. Masayang paglalaro na nauwi sa malagim na trahedya. Nagulungan ng taxi ang mga batang yan sa Caloocan. Ang biktimang edad 5 namatay sa tindi ng pinsala sa katawan. Nasa ospital naman ang pinsan niyang 6 na taong gulang na nakagapang palayo pero nagtamo ng mga galos at nabalian ng buto. Base sa kuha ng CCTV, pinaalis ng taxi driver ang mga bata na sanabihan din ng isa pang bata. Pero di pa man nakatatayo ang magpinsan, lumiko na ang taxi. Dinakip ang driver pero pinauwi rin dahil hindi pa nakakasuhan. Sinubukan siya kunan ng pahayag ng GMA Integrated News pero hindi makontak. Ramdam ng mga empleyadong yan sa Lawag City ang magnitude 5.6 na lindol kaninang umaga. Umuga ang mga gamit sa opisina at agad silang nagsilabasan sa gusali. Nagbagsakan naman ang mga paninda sa isang grocery store sa Bacara, Ilocos Norte. Nasa Bangi, Ilocos Norte ang sentro ng lindol na naramdaman hanggang La Union, Cagayan at maging Baguio. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.